pumunta ako sa pinaka-paborito kong lugar na pinupuntahan kapag ka spring season. Literal guys, na para akong pumasok sa isang anime. Yung ganitong klaseng lugar, hindi mo akalaing nag-e-exist sa totoong buhay. Kung napanood nyo na yung mga previous Cherry Blossom vlogs ko guys, at nagandahan na kayo sa mga lugar na pinapakita ko sa inyo, guys, itong pupuntahan natin ngayon, kulang ang salitang maganda para ma-describe ang lugar na to. Galing Toyama Station, sumakay kami ng train. Dito na ako uminom ng kape, tapos uminom na rin ako ng gamot at nagdala ng mask. Alam nyo na, mahirap na kapag inatake na naman ng allergy. Habang nasa loob ng train, ang dami ko nakitang matatanda na papunta rin kung saan kami papunta ngayon. Meron pa nga ako nakachikahan, itong mag-asawa. Bale, photographer kasi si tatay. At talagang dinadayo yung lugar na yon ng mga professional photographers all over Japan. Tumakbo pa nga kami para makasakay na agad ng bus. Pagkarating siksika na sa loob, papunta ng Tomari Station, 1,000 plus yen ang pamasahe. Pero meron silang promo ngayon dahil nga special season ngayon guys. 1,000 yen lang, balikan na yon at kasama na yung bus. Pwede ka lang din mag-donate kung gusto mo. Nagbigay na rin kami ng 500 kahit papano. Yung nasa picture at kung ano yung nasa totoong buhay. Naku guys, ganun-ganun yung makikita mo. Pero higit na mas maganda talaga kung makikita mo siya ng real life. Ang ganda niya sa mata. Yung ganitong combination ng mga bundok na may snow, cherry blossom at tulips. Naku guys, once in a lifetime lang talaga na experience na makikita. Pagkarating nga rin namin dito, ang daming mga nagbebenta ng kung ano-ano. Merong mga bags, meron din maliliit na mga indoor plants. At syempre, hindi mawawala ang pagkain. Hindi pa nga kami kumakain kaya naman dumiretso na muna kami dito. Actually guys, si Jonathan lang pala. Kasi pagkatapos ko mag-video ng mga pagkain, tumakbo na talaga ako pabalik sa view ng bundok, cherry blossom at tulips. Kahit na sobrang gutom na rin talaga ako. Ayan, kung nakikita nyo si Jonathan na yung umu-order. Ang cute nga rin ng asong to, naka-stroller pa. Grabe guys, sobrang perfect ng ganitong outfit. At kung nasan siya, dyan talaga yung spot na tamang tumayo para makuha yung shot na ganito. Timingan mo lang talaga na walang mga taong dumadaan. Nabila na nga ako ni Jonathan ng tinapay. At gutom na rin talaga ako. Pero guys, ngayon kasi wala masyadong tao. Tumakbo na nga ako guys kasi yung gutom kayang tiisin yan. Pero yung ganitong moment, once in a lifetime lang talaga. Kaya naman para akong bata dyan na tumatakbo para lang masolo yung ganitong spot at view. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yan guys. Sana na-appreciate nyo rin kahit na dito lang sa video. Literal talaga na para kang pumasok sa loob ng anime. Akala ko dati hindi ko makikita yung ganito kagandang view. Pero simula nang napuntahan ko to, parang panata ko na talaga na kada taon. Hindi pwedeng hindi ako makapunta dito. Tumakbo na rin ako pabalik pagkatapos ko ma-videohan. Tignan nyo guys, sobrang daming couple dito na matatanda. Napaka-cute tignan. Bago pa namin simulan yung pinaka-journey namin, nalibutin yung buong lugar. Lalamanan na muna namin tong tiyan namin. Kasi guys, wala pa kaming umagahan at tanghalian. Baka mamaya ang gaganda nga ng pictures at mga videos. Nahimatay naman kami sa gutom. Buti na nga lang ang sarap din netong pagkain na nabili namin. Bumili rin si Jonathan ng cotton candy na kakulay ng damit niya. Sinadya talaga na ganito yung kulay neto. Kasi ganitong kulay yung view na meron ngayon. Ang dami rin mga aso dito guys. Tignan nyo yan, baby. Dito mo talaga makikita kung sino yung mga Hapon na mayayaman. Kapag may mga ganyang aso, dyan mo masasabing mayaman yung Hapon. Paano ang mamahal kasi talaga ng mga aso dito guys. Tapos, hindi lang yung pinaka-presyo ng aso, pati yung maintenance nila. Tignan nyo yung mga photographers guys, nagkakalat din. Syempre, kumukuha ng kung saang-saang angulo. Kasi itong view ng Asahi Spring Quartet, sikat na sikat din sa buong Japan. Kaya grabe guys, dito sa Toyama, halos nandito talaga lahat ng magagandang view. Mapadagat, mapabundok, magagandang bulaklak. Basta pagdating sa nature, ilalaban ko talaga tong Toyama. Isa ang lugar na to na hidden gem ng Japan. Pero lately nga, napaparami na rin yung mga tao. Talagang nakikilala na rin yung lugar na to. Wala ang ganda kasi talaga kahit na anong season. Tignan nyo dito sa nilalakaran ko guys. Green na green yung mga damo. Tapos parang nakakover sa'yo yung mga pink na puno. Nasa gilid mo rin merong ilog. Literal na ang ganda na nung nakikita mo. Ang sarap pa sa tenga nung tunog ng ilog. Yung ganitong moment, ganitong view. Ang lakas talagang maka-main character. Ganyan ngayon nararamdaman ko dyan ngayon. Halatang halata naman siguro guys sa movement ko. Pagbigyan nyo na ako. Minsan lang to guys. Isa nga pala sa tip ko guys, kapag pupunta kayo dito, huwag nyo ko tutularan sa outfit ko ngayon. Kasi kapag ganitong sakura, ang the best na outfit is yung nakadress or anything na mahabang palda. Kaso kasi ang dami ko ng cherry blossom na napuntahan. Tapos yung mga dress ko at mahabang palda, halos nagamit ko na lahat. Kaya itong maikling palda na lang yung meron ako. Medyo
nakakapangsisi nga, dapat sinave ko yung mahabang palda at dress sa ganitong klaseng lugar. Doon sa pinaka-view ng cherry blossom, tulips, at nung pinakamagandang bundok na may snow. Sobrang ganda ng mga kuha ko sa mga naunang nag-video sa akin. Lahat sila nakadress, tapos grabe, sobrang ganda talaga. Si Jonathan naman guys, iba yung trip. Hinahawakan niya nga yung tubig kung gaano kalamig. Alam nyo naman kapag ang mga lalaki hindi mahilig mag-emote katulad natin. Ako guys, literal, napapanganga talaga ako sa sobrang ganda ng cherry blossom. Sa may tawid na kalsada, ganitong klase naman ng view yung makikita mo. Tignan nyo yung mga puno dito guys, talagang may number. At sobrang special ng mga cherry blossom na yan. Hindi ko na ipapakita dito sa video pero sobrang haba ng mga punong yan. Yung buong ilog, meron talagang mga cherry blossom na nakatanim. Imagine guys, tinanim nila yun at talagang inalagaan para taon-taon merong ma-appreciate at mapupuntahan yung mga tao dito. Si Jonathan nag-propose na sa cherry blossom guys. Sakto rin yung kulay ng damit ko ngayon. Kakulay ng mga bulaklak sa taas. Yung mga nandito na sa vlogs ko nung winter pa lang. Alam ko, nakita nyo rin kung gaano yung snow dito sa Toyama. At ngayong spring season naman, nakikita nyo kung gaano kaganda yung mga cherry blossom. Kaya tignan nyo guys, napapasayaw na nga ako. Kapag ka talaga ganitong masaya ako, kitang-kita rin sa body language ko. Sino ba namang hindi mapapasaya ng cherry blossom? Alam nyo ba guys, itong cherry blossom parang isang linggong pag-ibig. Tipong napakabilis dumating at napakabilis ding mawala. Kaya buti talaga nasulit ko ngayon. Ang ganda nga rin dito sa may area na tinatayuan ko. Hinintay ko talaga na wala masyadong taong dumaan para masolo ko yung spot. Ayan guys, so sobrang haba ng ilog na yan. Tapos yung gilid niyan talagang ang daming puno ng sakura. At ito naman yung bundok ng Tateyama. Kaya habang nakikita niyo yung magandang view, magsha-shoutout na rin tayo. Hello at shoutout po kay Rian May Elise Villanueva Aquino na taga Pangasinan. Grabe, apakahaba ng pangalan mo. Hello at shoutout din po kay Stefan Sabala na nai-inspired na mo-motivate mag-aral ng Japanese dahil sa mga vlogs ko. Nakakatuwa naman. At yes guys, ayan po talaga yung susi papuntang Japan. Mag-aral ng Japanese.